kapatid, electric vehicles at itong nagdaang baha. Gaano karami ang mga electric vehicles or itong mga hybrid vehicles ang nalubog dito sa nakaraang baha na dulot ng bagyong Karina? Mga kapatid, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil po napakamahal or napakalaking gastos kapag ang electric vehicle ay malubog sa baha. Dahil unang-una, hindi yan ipapagawa sa mga shops na katulad namin. Lahat ng gagawa niyan ay puro sakasa lamang. Maraming nagtatanong po sa akin mga kapatid, maraming nagme-message na ito daw po bang mga electric vehicles na to, pati itong mga hybrid vehicles na to, ay pwede daw po ba itong ilusong sa baha? Hindi daw po ba sila makukuryente or hindi daw po ba ito masusunog? Mga kapatid, generally speaking, ang masasabi ko po sa inyo, kahit na anong sasakyan, mapa-electric yan or mapa-internal combustion engine yan, ay wag nyo pong itry na ilusong doon sa baha na alam nyo naman na hindi niya kakayanin. Siguro kung gutter deep lang yan, lampas lang sa bangketa, pwede nyong gawin yan. Kaso ang problema, pagdating mo doon sa bandang gitna, baka may mga areas, no, may mga lugar doon na mataas na pala yung baha at hindi nyo kayanin. Kaya ang maipapayo po natin, kung mayroon po talagang baha, katulad nitong nangyari sa atin, itong nakaraang bagyong Karina, lampas bubong pa nga, yung mga nakita nating mga baha dito sa social media at pati sa mga news. Kung halimbawa safe na kayo, na nandiyan kayo sa kalsada at naghihintay na lamang kayo na humupa ang baha, huwag nyo na pong itry na ilusong dahil napakarami pong pwedeng mangyari, pati aksidente, hindi po kayo makakasiguro na baka mamaya meron kayong mapupuntahan na malalim na lugar, pati ang buhay nyo pa ay mapahamak. Pagdating naman po dito sa electric vehicle, doon po sa mga nagtatanong, pwede daw po bang sumabog or makuryente sila kapag itong mga electric vehicle ay sinugod? Mga kapatid, mababa naman po ang risk na ang electric vehicle's battery ay sumabog kapag iyan po ay nalubog sa baha. Medyo delikado lang po yan mga kapatid kung yung baha na lulusungin mo ay tubig alat. Halimbawa, nandiyan ka sa tabi ng Rojas Boulevard or sa mga tabing dagat ka, tapos umapaw yung tubig at nagkataon na ikaw ay nandoon at nakatraffic ka doon at itong tubig alat na to, kalaban po yan ng electric battery ng mga electric vehicles. Doon siya pwedeng magkaroon ng problema. Doon siya pwedeng masunog at doon siya pwedeng magkaroon ng pagsabog. Kaya po mga kapatid, kung halimbawa bumabaha na at diyan kayo nakatira sa paligid ng mga dagat na yan, huwag nyo na pong isapalaran na ibiyahe ang inyong mga electric vehicles. At kung halimbawa naman po mga kapatid, yung inyong mga electric vehicles or itong inyong mga hybrid vehicles ay nalubog talaga sa baha. O sabihin na natin habang yan ay nasa garahe nyo, tumaas ang tubig dyan sa lugar nyo, wag nyong isasaksak yan sa inyong mga charger ng electric vehicles nyo kung yan ay hindi pa ganap na tuyo or hindi kayo nakakasigurado. Napakadelikado po niyan. Maaari talagang masira ang inyong mga electric vehicles. Hindi lamang yung baterya. Pati po yung mga electronic modules niyan, pati yung mga computer boxes niyan ay pwedeng masira. Kaya po kung sakaling dumating sa inyo yung ganung pagkakataon, mga kapatid, dalhin nyo yan, itawag nyo doon sa mga dealership na binilan nyo, doon sa mga kasa, at wag nyong itry na iyan ay paganahin o i-start nyo nang hindi naman kayo sigurado kung ang system nyo ay talagang tuyo na or hindi nagstay ang mga tubig doon sa loob ng inyong mga computer boxes. Ang baterya ng electric vehicles, malaking-malaki yan na nandoon sa ilalim ng mismong sasakyan. Ngayon mga kapatid, iyan ay hindi direktang nakakabit doon sa chassis. Yan po ay insulated ng makapal na makapal. Hindi po talaga siya nakakonekta doon sa chassis ng sasakyan. Kaya po, hindi delikado kung sakaling malubog ng kaunti sa baha ang inyong mga electric vehicles. So syempre, kung ito yung inyong EV, tapos nalubog yung halos kalahati ng gulong, malamang yung baterya nun ay nalubog na rin sa tubig baha. Pero mga kapatid, hindi naman yan basta-basta sasabog at hindi po kayo makukuryente dahil balot na balot at sealed po ang mga baterya na yan. Yun nga lang, syempre, meron pa ring maliit na chance na yan ay magkaroon ng problema kung magkaroon ng leak yung selyo ng mga baterya na yan at pasukin ng tubig. So, doon lang siya magiging delikado. Kaya ang pagbili nyo ng electric vehicles ay dapat sigurado rin yung brand. Dapat magandang brand din po ng electric vehicles ang inyong bibilhin. So makikita nyo nga yung mga video dyan sa YouTube, yung mga Tesla talagang inilulubog nila sa mga tubig at nakaka-recover at hindi po siya nasusunog at hindi siya sumasabog. So ibig sabihin, ganun kaganda yung baterya ng electric vehicles na ginagamit ng Tesla.
Kung halimbawa, lumubog ang inyong electric vehicle sa tubig baha at may nakita kayong parang mga bubbles or bumubula doon sa inyong electric vehicles, iwan nyo na yan, lumayo na po kayo. Dahil posibleng iyon ay chemical reaction doon sa baterya. Baka nga may leak or nakakapasok yung tubig at napakadelikado na po yun. Pwede siyang masunog or pwede siyang sumabog. Ngayon, kung may mapansin naman po kayo na orange cable, diyan po sa inyong mga electric vehicles, meron na rin po akong na-vlog ng mga electric vehicles at nung binuksan ko yung mga hood ng mga kotse na ito, kitang-kita naman yung mga orange cable doon. At yung orange cables po na yon, yun po ay high voltage cables. Hindi nyo po pwedeng hawakan yung mga kable na yan, yung kulay orange, kasi po pwede kayong makuryente dyan. Mataas po ang kuryenteng dumaraan dyan. At kung halimbawa nabaha kayo, nako, yan po ang mga iiwasan nyo. Kung merong lumaylay na mga ganyang klaseng kuryente, wag na wag nyo po yung hahawakan. Hindi po simpleng sasakyan ng electric vehicle na tulad ng mga internal combustion engine. Yung mga walang computer or yung mga computerized na, yung mga CRDI, hindi po ganun ang electric vehicle. Kung nabaha ang inyong mga electric vehicles, wag nyo na pong i-DIY yan, wag na po nyong pakialaman. Tumawag po kayo ng mga towing services para itong inyong mga electric vehicles ay madala dyan sa mga dealerships kung saan doon po sila pwede lang gawin. Kasi itong mga electric vehicles po na yan, kung dadalhin nyo man yan dito sa mga shops or sa mga katulad naming shops, wala naman po kaming mga pyesa niyan kung iyan ay may nasira. At baka nga po, lalo pang magkaroon ng problema, maboid ang inyong warranty kapag po dinala nyo yan sa mga hindi accredited shops para i-repair or ayusin ang inyong mga electric vehicles na nalubog sa baha. Sa pagtawag nyo naman po ng mga towing companies para itow ang inyong mga electric vehicles, ay itanong nyo rin sa inyong mga dealership kung sino yung mga accredited nila. Kasi po, hindi ito basta-basta ito tow mo lang, itong mga electric vehicles na to. Napakadelikado din para sa kanila kung hindi nila alam yung mga safety precaution kung ito ay gagalawin nila, lalong-lalo na kung ito po ay lubog sa baha. Kung may karga pa yung baterya niyan at mahawakan nila yung mga delikadong parte, yan nga yung mga orange cables, naku, makukuryente din po sila at baka lalong dumami ang damage ng inyong mga sasakyan. Mga kapatid, dito po sa Pilipinas, kakaunti lamang talaga ang merong full electric vehicles. Karamihan po ay mga hybrid. Pero meron pong research itong McKinsey Group at pati po itong Edmunds na ito daw pong mga first-time user ng mga electric vehicles dyan sa US at pati na rin sa ibang mga bansa na binanggit po nila ay ayaw na raw po nilang bumili ng electric vehicles kung sila man ay bibili ulit ng bagong sasakyan. Ang gusto na raw po nilang ipalit dito ay itong mga internal combustion engine. Bakit kaya? Ano po kaya ang dahilan nila kung bakit inaayawan na nila na bumili ng panibagong electric vehicles? Tinatayang 30% sa buong mundo, itong mga first-time user ng mga electric vehicles, ang ayaw na nilang bumili ulit ng EV. Ang gusto na po nilang bibilhin ay itong mga internal combustion engine. Ito po ay ayon sa pag-aaral at survey ng McKinsey Global Consumer. At mula naman po sa pag-aaral ng Edmunds nito po nga second quarter ng 2024, 40% po ay mga nagte-trade-in ng kanilang mga sasakyan at ang binibili na po nila ay itong mga internal combustion engine, hindi na po itong mga electric vehicle. At ayon din po sa McKinsey survey, dito po sa US, 46% po ng mga drivers dito ang ayaw na po sa electric vehicle at ang gusto na nga nilang bilhin ay itong mga internal combustion engine. Kasama rin po at sinurvey ng McKinsey report ay ang mga bansa tulad ng Australia, Brazil, China, Germany, Norway, France, Italy at South Korea. Yung mga drivers nito ng mga electric vehicles at sinasabi po nila na ang kanila daw pong gustong ipalit na sa kanilang mga EV ay ito pong mga internal combustion engine. Bumagal din po ang pagtanggap ng mga electric vehicles dyan sa US at kahit po malakas ang benta ng General Motors at ng Ford ay hindi pa rin daw po nila inabot yung kanilang target, yung kanilang total projection sa loob ng isang taon. Nangunguna pa rin ng Tesla sa bentahan ng mga electric vehicles sa US. Pero bagsak pa rin ang kanilang kita dahil nga ibinabagsak din naman nila ang presyo ng kanilang mga EVs. Yung pong mga nagsabing bibili sila ng mga EVs, 43% po yun ay nabawasan na. 35% na lang po ang mga nagsasabing gusto nilang bumili ng electric vehicles ngayong taon na to. Hindi naging maganda ang experience nila sa paggamit ng electric vehicles diyan sa US. At lagi nga pong sinasabi nila, iniisip nila yung anxiety, yung range anxiety sa tuwing sila ay magmamaneho ng kanilang mga EVs.
Kasi nga, pagpasok mo pa lang doon sa sasakyan, ay iisipin mo na kagad gaano kalayo ang pwedeng takbuhin nitong sasakyan na to. At paano kung ikaw ay matraffic? At pinoproblema din po nila kung sakaling maubos ang charge or makaunti na lang ang karga ng baterya nitong electric vehicle na to, ay saan sila magkakarga? Kasi nga po, karamihan din po ng mga charging station dyan sa US, marami na rin po ang depektibo at hindi na rin po gumagana. Iniisip din po nitong mga user ng electric vehicle yung pong battery degradation at maging yung mga nakatira sa mga lugar na nagyeyelo. Mga kapatid, ito tingnan nyo ha. Dito sa Pilipinas, kapag bumaha, sabihin na natin itong nagdaang bagyong Karina. Bumaha dito, diyan sa Felix Avenue, nag-rescue po tayo diyan. Makalipas ang isang araw, kaunting area na lamang diyan ay mayroong konting baha pero mabababa na, gutter deep na lang. Pero doon sa mga lugar diyan sa US na nagyeyelo, hindi yan kaagad mawawala ang yelo. Kaya yung mga sasakyan nyo na nandiyan sa mga nagyeyelong lugar diyan sa US, yung mga electric vehicle na yan, halos hindi mo na yan magamit. Yan po ang ilan sa mga dahilan nila na kung sila man daw po ay bibili ngayon ng panibagong sasakyan, ay hindi na po electric vehicle, kundi itong mga bagong internal combustion engine na. Dito sa Pilipinas, maraming dealers ng electric vehicles, maraming mga brands, karamihan nga po mga China brands na mga electric vehicles. Yun nga lang, wala naman tayong datos kung sino ba yung may pinakamaraming benta, kung sino ba yung may pinakamagandang brand ng electric vehicle. Pero mga kapatid, itong nakaraang bagyong Karina, maraming nabaha ng mga sasakyan. Hindi natin alam kung ilan dyan ay mga electric vehicle. Ito kasi mga electric vehicles na to, kapag yan ay bilhin mo, talagang kasa ka lang. Ang maintenance mo, kasa, lahat ng mga problema niyan ay puro sa kasa. Hindi mo yan pwedeng dalhin sa mga katulad naming mga repair shops dahil unang-una, wala naman akong pyesa niyan, wala kaming makukuhang pyesa niyan. At kung meron mang magdala sa amin, baka ma-void ang warranty. Kaya po may mga nag-try din naman na magtanong, sabi ko, doon nyo lang po pwedeng ipagawa sa kasa yan. Dahil unang-una, yung mga baterya po ng mga electric vehicles, napakahaba po ng warranty period niyan. Isa po ako sa talagang gustong-gusto na makabili ng electric vehicle. Yung magandang brand sana. Kaya lang mga kapatid, dahil sa hindi talaga akma sa ngayon ang electric vehicle dito sa Pilipinas, sa napakaraming mga problema na meron dito po sa atin. Unang-una, yung pagbaha-baha na yan, yung pagbagyo-bagyo na yan, at itong tindi ng traffic dito sa Pilipinas. Kung ang gamit mong EV ay short range lang, yung kaya lang tumakbo ng 130,000 kilometers, tapos matatraffic ka ng 17 hours, katulad po nung nangyari kay Michael De Mesa, paglabas niya dito sa Cainta, pagkatapos ng kanilang taping, lumabas siya, baha-baha na po dito sa Cainta. Ngayon, may nadaanan siyang mga baha. Traffic na rin siya at halos hindi gumagalaw. Sa loob ng 17 hours, nandoon siya na naghihintay. Sabi nga niya, I just want to go home. At naiiyak na po siya. Mga kapatid, yan ang problema sa mga sasakyan. Huminto na yata, nagkaroon na siya ng problema doon sa loob ng 17 hours na yon na umaandar itong kanyang sasakyan. Ngayon, itong mga electric vehicle na to, at matapatan ka ngayon na ganyan katulad nung nangyari kay Michael De Mesa na 17 hours na nandyan sa traffic, kakasya ba yung karga ng iyong baterya dyan sa iyong electric vehicle? Sa tingin ko, hindi kakayanin. Kung kailangan mong mag-aircon dahil may mga sakay kang baby, papatay ka talaga ng aircon dahil mauubos ang karga ng iyong electric vehicle, yung baterya niyan. Tanong, saan ka ngayon magkakarga? Kapag may mga baha, sigurado brown out yan. Sigurado walang power source. Kaya hindi mo rin makakargahan ang iyong batteries sa iyong electric vehicles. Dito po sa mga nagdaang pagbaha na dulot ng bagyong Karina, at meron nga raw pong susunod pa, siguradong mauulit na naman itong mga matataas na mga baha na ito. Ngayon, itong mga lumang sasakyan na meron tayo ngayon, hindi mo rin yan pwedeng basta ilulubog sa baha, lalo na kung yan ay gumagamit na rin po ng computer, yung mga CRDI. Pero itong mga sasakyan na mas luma pa dyan, itong mga crosswind, itong mga adventure, yung mga sasakyan na parang pinaglumaan na nga ng panahon, ito pala ang pakikinabangan mo sa mga ganitong klase ng mga problema sa ating mga kalsada. Yung talagang mga lumulubog na sa baha. Kasi wala ka namang iingatang computer dyan, wala kang masyadong iintindihin. At magagamit mo yung mga sasakyan na yan, kahit pa sabihin mong ang baha ay hanggang tuhod or lampas tuhod, magagamit mo yung mga sasakyan na yan. Pero yung mga sasakyan na may mga computer, wag na wag nyo po yung isasapalaran
na ilusong sa baha. Mga kapatid, napakaganda ng konsepto ng electric vehicle. Ito talaga yung sasakyan na hindi nagbubuga ng lason. Kaya lang dahil sa mahal din ang halaga ng mga sasakyang ito at mahal din naman ang mga nagagastos ng mga manufacturer bago makabuo ng isang magandang electric vehicle. So, pati doon sa baterya, bago nila mabuo ang mga magagandang baterya ng mga EVs, ay malaki din po ang kanilang ginagastos. Kaya, kung dito sa Pilipinas, aasahan natin na lahat tayo ay magpapalit ng electric vehicle, parang iyan po ay suntok sa buwan pa. Mukhang hindi pa po talagang mangyayari. Unang-una, hindi po ganun kayaman ang ating bansa at hindi po lahat ay makakabili nitong mga electric vehicle na ito. Kaya yung tungkol po sa report ng Edmunds saka ng McKinsey na itong mga first-time user ng electric vehicles dyan sa US, ang gusto na raw po nilang sasakyan, kung sila ibibili ng panibagong sasakyan ay ito ng mga internal combustion engine dahil nga po doon sa mga problemang nabanggit. Unang-una na rin po doon yung kakulangan ng mga charging station. Dito po sa Pilipinas, ganun din po. Kakaunti lang ang mga charging stations natin dito. Doon nga, magaganda na talaga yung mga brands na nagamit nila. Tesla, GM, Ford, Volkswagen, ang dami. Chevrolet, ang daming mga magagandang electric vehicles na nagamit itong mga taga-US. Pero bakit ganyan pang lumabas doon sa survey ng Edmunds at saka nitong McKinsey na kung bibili raw sila ng panibagong sasakyan ay internal combustion engine na. Kaya dito sa Pilipinas, kakaunti pa lang ang merong electric vehicles, siyempre, ganun din. Kung maraming problema diyan sa US, mas maraming problema dito sa Pilipinas. Kaya nga po siguro, malabo pa na mangyari talaga dito sa Pilipinas na dumami itong mga EVs na yan, itong mga electric vehicles na yan. Ako naman, kung magkakaroon ako ng pagkakataon, siguro, kung makakabili ako niyan, baka second hand lang. Kaya lang, ang unang-unang iisipin ko, kung ako ay bibili ng second hand na EV, sana hindi ito nalubog sa baha nitong nakaraang bagyong Karina. At sana, yung battery niyan ay tatagal pa ng ilang taon. Kasi nga, yung battery degradation, yan ang isang nagiging problema nitong mga naunang nagkaroon ng electric vehicle. May lifespan po kasi yan. Yung iba 10 years, yung iba 15 years. At hindi ko po alam, kapag ka naka 10 years na, kung gaano pa kalakas yung mga baterya na to. Parang cellphone. Kapag naluluma na ang cellphone mo, kayo na ang magsabi kung anong nangyayari sa baterya niyan. Mga kapatid, magandang electric vehicle. Kaya lang mahal, hindi natin kaya. At yung mga problema na na-experience sa ibang bansa, sigurado yun ang unang-unang ma-experience natin dito. At kung meron mang mga charging station, ay doon lamang sa mga piling-piling gasoline station. Mga kapatid, sa mga susunod na vlog ko po, lalaliman pa natin itong pag-aaral sa electric vehicle. Kung gugustuhin man natin magkaroon ng pag-aari nito, ito po ba ay magmamatch doon sa ating mga pangangailangan? At kung meron naman po kayong nagustuhan at natutunan dito sa aking mga vlogs, baka naman po pwede na mag-subscribe po kayo at i-share nyo po itong mga vlogs na ginagawa po ni Autorans. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at sana po patuloy nyo po pong tangkilikin ang ating mga vlogs at patuloy po tayong mag-iingat kasi may bagyo na naman daw pong darating. At sabi po nila, mas malakas pa daw po dito sa bagyong Karina. Lagi po tayong mananalangin na sana po ay lagi tayong ligtas. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.